akong magpakulong. Kung kinakailangan maaresto po ako, wala akong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at Wow, nakaka-touch naman! Oh, new hero, unlock na naman para sa English yan ni Marcolita at ng mga DDS. Ito na naman sa public sympathy. Handa daw siyang makulong kung ito yung kabayaran ng kanyang pinaglalaban para sa katarungan. Di indapit ang katarungan to. Unang-una, sumisigaw ka ng transparency and accountability. Yan yung sinisigaw mo, Marco Beta, hindi ka nahiya sa sarili mo. Itinutukoy mo ang sarili mo. Accountability, transparency. Wow, kaya pala hindi mo nilagay sa sosi mo at sa salin mo ang mga pinagtatanggap mong kapirahan ng milyon-milyon na donasyon. Ha? Ang sabi ng mga DDS at ng ibang mga Iglesia ni Marcoleta, ang sinasabi nila, pera naman yan ng private person, hindi yan pera ng kabanang bayan. Wala naman sana ang problema kung saan nang galing yung mga kapirahan na yan. Walang problema sa donasyon na binibigay. Ang problema dyan, bakit hindi diniklara? Bakit hindi dineklara sa SUSE, sa salin, walang diniklara si Marcolita? Dahil daw sa utang na loob at sinabi sa kanya ng mga private person na yan na nagbigay na itago ang kanilang pagkatao. Para saan na magtago kayo ng pagkatao? Para saan ba naitago yung mga pagkataon nyo? Eh, nakalagay nga dyan na kailangan ideklara ang binigay na donasyon. Kaya hindi niya dineklara ngayon, siya na naman yung biktima. Wala kang itatago kung wala kang dapat itago. Ganon kasimple, bakit mo itatago? Bakit ka magsisinungaling sa susi mo, sa salin mo? Ibig sabihin sa ganyang bagay, kaya mo nang magsinungaling para sa mga taong nag-donate sa'yo ng pera, how much more kung may ihihiling sila sa'yo? Ha? Ito para sa akin lang to. Ito kasing mga donasyon na to, nagiging utang na loob ng mga politiko yan. At yan ang nagiging isa sa dahilan kung bakit maraming korupsyon sa Pilipinas dahil sa utang na loob ng mga politiko sa mga nagdo-donate sa kanila. Kasi maaari at pwedeng mangyari na ang mga politiko na ito hihingian ng mga nagdonor sa kanila na, ay, sana pakiusap ko sa iyo ganito, ganyan. Kahit labag na yan, gagawin niya ng mga politiko. Bakit? Dahil sa utang na loob nila. Yan ay aking, aking opinion. Opinion ko yan. Sa akin lang, isa yan sa magiging rason kung bakit merong korupsyon. Dahil sa utang na loob ng mga politiko sa mga nagdo-donate sa kanila. Diba? Kasi malabo sa sabaw ng pusit na adobo na hindi yan hihingi ng kapalit ang mga nagdo-donate. Malamang sa alamang, meron din yung self-interest. Kasi hindi yan magbibigay ng milyon-milyong pera kung walang inaantay na kapalit. Mag-real talk na natin, wag na nating lokohin yung sarili natin. Yan naman talaga yan eh. Give and take. Diba? Oh, nagagalit kayo kay kuno bakit si Marcolita ikulong? Bakit ganun kabilis na itakulong si Marcolita sa kaso niyang plunder? Paano hindi makulong agad-agad yan? Paano hindi makasuhan? Kasi siya mismo ang nagyabang. Siya mismo ang nagsabi na nakatanggap ako ng pera 75 million pero hindi ko diniklara. So ibig sabihin, nagsinungaling na siya sa susi niya. Pati sa salin niya, nagsinungaling din siya. Which is very, very, very wrong. Diba? Very wrong. Yun ang hindi matanggap ng mga dinuguan. Yun ang ayaw nilang tanggapin. Diba? Dito tayo sa ayaw ng korupsyon, gusto ng transparency, pero yung sinusuportahan nyo, hindi nga makuha na maging transparent sa inyo. Hindi nga makuha maging transparent sa kanilang mga susi at salin. In short, talagang legit at totoong panluloko, sinadya na magsinungaling sa susi at sa salin. Ayan na mismo, ebidensya galing sa bunganga ni Marcolita, ang isda na huhuli sa sariling bunganga. Diba? Siya na mismo ang nagsabi niyan. O, ibig sabihin, matibay na ebidensya na yan kasi self-confess na. Tapos ito, yung ibang mga DDS, sigaw ng sigaw dyan, ikulong si Marcos! Marcos Bangag, ikulong! Ikulong si Romualdez Tambaloslos! Tanungin ko kayo, DDS, ilang taon nyo nang sinisigaw, ikulong si Pangulong Marcos, ikulong si Romualdez, nasaan ang ebidensya nyo? Ebidensya ang labanan dito. Hindi pwede nga dadalhin nyo yan lagi sa trial o sa husgado, mga laway nyo. Hindi pwede nga kunin yung mga laway ng isa't isang DDS, bula-bulahon nyo, i-mix nyo lahat, tapos punta kayo doon sa sa husgado, sabihin nyo, ito ang aming ebidensya
Ito yung laway namin, puro kwento lang. Maniwala kayo sa kwento namin, magnanakaw si Marcos kag si Romualdez. Di ba? Kahit sa ICI, hindi nga nabanggit si Romualdez. Si BBM nagpunta na sa impeachment, wala din ebidensya na ilatag. Na yun na yung pagkakataon sana, pagkakataon nyo na mapatunayan na nagnakaw siya at posibleng ma-impeach, pero wala eh. Diba? Walang patunay. Walang patunay, tayo na magagawa natin kaya wala ebidensya, maano tani? Bisan ano na nga yaw-yaw tani, bisan ano nga sigaw na sigaw natin, ikulong kung wala ebidensya, wala tayong may magawa. Ebidensya ang labanan dito, hindi laway, hindi ingay, hindi social media. Ebidensya gani, ebidensya. Diba? Ebidensya ang labanan. Kahit anong sabihin ninyo dyan, no, mga DDS, kung ako sa inyo, kung meron kayong sapat na ebidensya laban sa Pangulo, kay Romualdez, at kung kani-kanino pa ng mga tao dyan na against sa Duterte, ilabas nyo na please lang. Kami na ang nakikiusap sa inyo, ilabas nyo ang ebidensya para makulong lahat ng kurakot. At sa mga dinuguan dyan, tigilan nyo kakaprotekta ng tao nga nagsisinungaling, nga hindi nga transparent sa inyo. Kahipokrituhan ang sigaw nyo na transparency and accountability. Kung ang inyong sinusuportahan at pinoprotektahan, hindi transparent sa inyo at sa taong bayan. Kaululan!